Blessed day to everyone. I am Malaysia Sendon and welcome again to day 253 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is August 10, 2026. And yung title ng devotion natin is Satan Attack and Our Defense. So, yung character natin is si Prophet Zechariah. And same with Prophet Haggai, siya ay post-exilic prophet and a priestly figure. So, ibig sabihin ng post-exilic prophet, sila yung mga propeta sa panahon na yung mga taga-Jerusalem or taga-Juda ay binabalik na ng Diyos sa sarili ng bayan. And Zechariah, name means Yahweh, remember. Yung main message naman ng book ay Return to the Lord. God will restore His people and establish His kingdom through the coming Messianic King. So yung book na to ng Zechariah is Christ-centric. So ibig sabihin nito, lahat nito ay pinapatungkulan si Jesus Christ, pinupoint out si Jesus Christ. Now for today's scripture, ito ay patungkol sa vision ni Zechariah wherein Satan is there. Chapter 3 verse 1 sabi dito, Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. Now, sa ating katuruan, ito ay point number 1, Satan is the accuser of God's people. Siya yung nagsasabi sa atin, nagdudulot sa ating mga isipan na tayo ay hindi karapat-dapat. Tayo ay marumi sa harapan ng Diyos at iniiwan niya iniiwan na tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Satan is the reason why people, instead to repent for their sin, they rather choose to live in it because of the condemnation na ginagawa niya. Pangalawa, Joshua represent God's people. Dito sa scripture na binasa natin, si Joshua ay parang tayo. So in the scripture si Joshua, inaakusahan siya ni Satan. Hear me out in this. Yes, minsan may katotohanan si Satan sa kanyang mga sinasabi. Gumagamit siya ng truth, but he twisted it. Ganun na ganun yung ginawa niya kay Eva at Adan. Totoo naman na tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay marumi sa harapan ng Diyos, we are not righteous, but beware of this strategy, of this scheme of Satan. Gumagamit siya ng masasakit na katotohanan at goal niyang maging stagnant na tayo roon. Satan wants you only to live in the hard truth para lang masaktan ka, para mag-suffer ka, pero hindi niya gusto na makinig ka sa salita ng Diyos about that hard truth. Pero ano ba talaga sinasabi ng Diyos? Totoong si Joshua that time, bagamat high priest siya, meaning meron siyang authority, mataas yung katungkulan niya, marumi ang kasuotan niya, na sumisimbolo na siya ay makasalanan, nagkakasala siya. Pero dito nga sa verse 4, sabi ng anghel, sabi sa kanya, take off his filthy clothes. Hubarin niyo sa kanya yung marumi niyang kasuotan. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you. So, inalis ng Diyos, ng anghel, yung maruming kasuotan mula kay Joshua, and then, tinanggal niya yung karumihan na yon, yung kasalanan na yon, at pinalitan ng bago, which is yung righteousness ng Diyos. Kaya nga sa pangatlo nating katuruan, God clothed His people with righteousness. Dahil tayo ay tao, we are born in sinful nature. Naganap yan dahil sa pagkakasala sa fall ni Eva at Adan. Tayo talaga ay pinapanganak na makasalanan, pero maaari tayong mamatay na wala ng pagkakasala dahil nga sa ginawa ni Jesus Christ kung tayo mananampalataya sa Kanya. Again, sila Eva at Adan, nung sila'y tinukso ni Satanas, they clothed themselves. Gawa nila yung sa dahon. Pero nagtago pa rin sila sa Diyos nung hinanap ito. Pero ang kagandahan, kahit na ganun ginawa nila, alam ng Diyos ang nangyari. But still, God find them at binihisan sila ng gawa sa balat ng hayop. So meaning, pumatay ang Diyos ng hayop, nag-sacrifice siya para magkaroon ng bagong kasuotan ng mga tao, sila Eva at Adan. Kasuotan na kung saan they can
confidently stand before God. At ganun na ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Bagamat tayo'y makasalanan na, ang Diyos inalay niya si Jesus Christ sa atin upang mula sa kanyang dugong tumagak, tayo ay kasabay niyang binihisan. So yung blood ni Jesus Christ yung nagko-cover sa atin whenever we call to the Father, nag-ask tayo sa ating Ama. And application, paano ba natin ito may sasabuhay? Number 1, reject Satan accusation by relying on the finished work of Christ on the cross. Again, beware of Satan's scheme. He only want you to believe in hard truth and only live in it. Hindi niya gusto na maniwala ka pa sa salita ng Diyos. May kasunod yung masakit na katotohanan. Ito nga yung pagsunod natin. Whenever he makes you feel you are unworthy, Satan makes you feel unworthy, you are abandoned, hindi ka karapat-dapat. Yes, never tayo magiging karapat-dapat sa pansarili lang natin. Because of the finished work of Christ on the cross, wala na. Pwede na tayong humarap sa Ama. There's no condemnation anymore. And pangalawa, bring your filthy garments to the cross of Christ. Dito nga sa Galatians 3 verse 27, sabi, sapagkat ang lahat na sa iyo na binautismohan kay Kristo ay binihis ni Kristo. Ito ay ibig sabihin yung biyaya ng Panginoon, it is a free gift. Yung pagbabautismo natin kay Kristo, ibig sabihin ng binibihis natin si Kristo mismo sa ating mga buhay. It is a free gift, no performance you have to do just to gain it. Ang requirements lang ng Panginoon, manampalataya tayo at maniwala sa Kanya. Ubarin na natin yung marumi nating kasuotan, yung marumi nating pagkatao at ibigay natin ito lahat sa Kanya. Surrender. And pangatlo, live according to your new clothing of righteousness. Ngayon tayo ay binihisan na, huwag na tayong mamuhay pa sa nakaraan nating karumihan. Leave it behind. Live a life that Jesus freely give to us. And para naman sa ating reflection, as Christian, why should we believe that God saved us by grace so that we may live in obedience in Him? At ayun lang po for our devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, Lord, thank you po for your grace, Lord God. Your grace is enough always, Lord God, na siyang nag-cover sa amin mula sa aming mga kasalanan, Panginoon, na nagagawa, Panginoon. Thank you, Lord God, that we have Jesus, Lord God, na siya nagpoprotekta sa amin from accusation ng kalaban, Panginoon. Lord, hindi namin kayang humarap sa iyo nang wala si Jesus Christ, Lord. Kaya palagi mo kami paalalahanan, Panginoon, kung ano ang kanyang ibinuwis, Panginoon, mula doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, para sa aming kalaya at kaligtasan, Lord God. Lord, manguna ka palagi sa aming mga buhay, Panginoon. Manguna ka at mataas nawa ang pangalan mo, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na pag-unawa, Panginoon, at biyaya, Panginoon, sa bawat gawain namin para sa inyo. Panginoon, hindi namin kakayanin ito sa sariling lakas, Panginoon, kaya araw-araw, Panginoon, nananalangin kami sa iyong mga gabay, Panginoon, at biyaya sa aming buhay. May you lifted in our life, Lord God. Ayun lang po. In Jesus' name, I prayed. Amen and amen and amen. And I hope tomorrow magkikita-kita ulit tayo. At ang Diyos nawa ang magbigay sa atin ng ating mga katagumpayan ngayong araw and let God help us to be more productive. Ayun lang po, in Jesus' name, let's all meet tomorrow. God bless.